Magandang hapon, narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Malaki ang posibilidad na magkaroon ng shortage sa supply ng kuryente ngayong taon at hindi matutupad ang pagbaba sa singil ng kuryente dahil sa palpak at ngayon kinansilang kontrata sa solar power ni Batangas sa 1st District Representative Leandro Liviste. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, dapat sana ay magkaka-rollback ng hanggang 2 piso sa kuryente. Pero dahil hindi natupad ang pangako sa ilalim ng pinirmahang kontrata na mga magsusupply tulad ng grupo ni Liviste, ay hindi ito mangyayari at magiging manipis pa ang supply ng kuryente. Aniya, lumalabas na modus ng ilang mga nangako sa gobyerno, lalo na sa Energy Department na kukuha ng kontrata, saka lang maghihintay ng bibili o saka lang ayusin ang pangangailangan na nakipag-usap na sila sa Department of Justice at sa Office of the Ombudsman kaugnay sa paghahabol kay Liviste. Naunang sinabi ng DOE na naharap sa 24 billion pesos na danyos na dapat bayaran ni Liviste dahil sa hindi pagtupad sa obligasyon nito. Kasi dahil lahat na to dapat na-deliver kasi by December 2025. Dahil dito, 17,000 din yan. So we will have manipis ang supply natin for the increase kasi umaakyat yung demand natin. So manipis ang supply, kulang at hindi bababa yung presyo. Ikinakasana ng National Unity Party ang pagsasampa ng reklamo o kaso laban kay Cavite Representative Francisco Kiko Barzaga. Ito'y may kaugnayan sa akusasyon niya na tumanggap umano ng suhol ang mga mambabatas para suportahan ang re-election ni re-election bid ni dating House Speaker Martin Romualdez noong Hulyo sa ilalim ng 20th Congress. Ayon kay Deputy Speaker at Antipolo Representative Ronaldo Puno, na chairman ng NUP, masasabing walang basihan at malisyoso ang mga akusasyon ni Barzaga. Malinaw naman na unopposed o walang kalaban si Romualdez noong siya ay humirit ng re-election dahil nanatiling suportado siya ng mayorya. Naglabas ang Laguna Regional Trial Court ng arrest warrant laban kay businessman Charlie Atong Ang kaugnay sa umano'y pagkakasangkot niya sa mga nawawalang sabungero. Alamin natin ang latest mula kay Christian Bascones. Christian. Lumabas na ang warrant of arrest laban kay Charlie Atong Ang at 17 iba pang sangkot sa kasong kidnapping with homicide. Isang krimeng non-bailable o walang inirekomendang piyansa. Sa dokumento ng korte na inilabas kahapon, nakita ng Laguna Regional Trial Court Branch 26 na may sapat na basehan upang ipaaresto ang akusado na nakatira sa Muntinlupa City, Laguna at Batangas. Iniutos din ng korte sa mga pulis na mahigpit na sundin ang mga panuntunan sa paggamit ng body-worn cameras sa pagpapatupad ng warrant. Kabilang ang paggamit ng hindi bababa sa isang body camera at isang alternatibong recording device sa pag-aresto. Pinirmahan ang warrant ni Presiding Judge Mary Jean T. Kahanadapong at ipinadala sa Directorate for Investigation and Detective Management ng PNP para sa agarang pagpapatupad. Sa press briefing kanina o ngayong araw sa Malacanang, sinabi ni OIC PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. na natukoy na ng PNP ang mga lokasyon ng mga akusado at agad na magkakasa ng pag-aresto. Kaugnay ng mga kasong ng mga nawawalang sabungero, tinitiyak din ng palasyo ng walang special treatment para kay Atong Ang. Yan na muna ang ulat mula sa palasyo. Balik sa iyo, Maan. Maraming salamat, Christian Bascones. Ganap ng bagyo ang binabantayang low pressure area ng Pag-asa. Alamin natin ang latest mula kay Charmaine Varilla. Magandang hapon po, Maan Makapagal ng PRTV News. Yes, magandang hapon, Ma'am Maan, at sa lahat ng ating mga tagapakinig na ritong ulat sa lagay ng panahon. Tama po kayo, naging isang ganap ng ang bagyo ang low pressure area na binantayan natin dito sa may silangan ng Mindanao at pinangalanan na nga natin yan na si Tropical Depression Ada. Huli ngayong namataan sa layong 635 kilometers silangan ng Hinutuan, Surigao del Sur. Sa ngayon, may taglay na lakas ng hangin na maabot ng 45 kilometers per hour malapit sa sentro at mga pagbugso na maabot hanggang 55 kilometers per hour. Patuloy na kumikilos pahilagang kanluran sa bilis na 35 kilometers
kilometers per hour. At base nga sa nakikita nating senaryo, ay maaari pa itong patuloy na lumakas habang tinatahak ang karagatan ng Pilipinas at maaaring umabot ng tropical storm category. Inaasahan nga din yung close approach or landfall nito sa may silangang bahagi ng Visayas sa Sabado o Biyernes. At habang kikilos ito, pahilaga, ay maaari pa itong lumapit uli or close approach muli dito sa may parte ng Catanduanes. Inaasahan naman na kukurba ito pa northeastward simula ng Linggo, papalayo dito sa ating bansa. Sa ngayon, nakataas pa rin ang wind signal number 1 sa Northern Samar, Eastern Samar, maging sa Samar, Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Patuloy natin pinag-iingat yung ating mga kababayan dyan sa peligrong dala ng mga malalakas na mga paghangin. At sa ngayong araw din, nakikita natin na yung pinakamalalakas na mga pag-ulan ay nandito sa may silangang bahagi ng Visayas, kasama ang Eastern Samar, maging dito sa may northern parts ng Caraga, kasama ang Dinagat Island, Surigao del Norte at Surigao del Sur. Asahan natin sa habang papalapit nga itong bagyo, dito sa may bahagi ng Eastern Visayas, Caraga at maging ang Bicol region ay dadami din yung mga inaasahan ng mga pag-ulan sa mga susunod na araw. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat. Ma'am Charmaine, kumusta naman po yung magiging lagay ng panahon sa mga susunod na araw dito sa Metro Manila? Sa nakikita po natin ay wala naman magiging direktang epekto pa sa ngayon yung ating binabantayan na bagyo dito sa atin sa Metro Manila. However, dahil nga sa posibleng paglakas ito, maaaring mahagip tayo ng trough nitong bagyo. So expect po natin na especially by this coming weekend, meron po tayong mas mga kaulapan na mararanasan. Alright. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist, Charmaine Varilla. At yan ang mga balita na kalap ng inyong PRTV News Break. Live kami sa Free to Air, Beam Channel 31, Signal Channel 31 at sa YouTube. Tumutok din sa aming social media accounts sa Instagram, Facebook at TikTok sa @PRTV Prime Media. Ako po si Maan Makapagal. Magandang hapon.